kung hindi ako yung first niya? Alam niyo, pag hindi ikaw yung first ng jowa mo, tas sobrang nagsiselo sa mga ex niya before you, it's a natural occurrence naman to feel awkward, to feel sad, at even magselos about it. Pero if super obsessive na at unhealthy na yung setup, it might be retroactive jealousy. One thing you can do is first acknowledge and accept na nagsiselos ka, na masakit, na insecure ka. Valid lahat yan. Then ask yourself, bakit pa sobrang importante sa'yo maging first? Pag di ba ikaw yung una, ibig sabihin nun hindi na special yung mga moments niyo together? Paano nakaka-apekto yung past niya sa magandang present na meron kayo ngayon? Di mo ba siya pinagkakatiwalaan? Takot ka bang maiwan? Next, remember that their past is part of them and that loving someone means accepting their entire story. No one's perfect din naman. Do you think you deserve someone who accepts and loves you for who you are? Don't you think your jowa deserves that too? Will you allow what happened in the past ruin what you have now and maybe your future? Marami pa tayong chika sa day 34. You know what to do. And this is fun. Umpisa na to. Umpisa na natin to, Mama P. At para samahan tayo pag-usap tungkol sa retroactive jealousy. Mga kada, let's welcome ang nagbabalik dito sa Kada Umaga si Joelle. Good morning. Good morning. Welcome back. Good morning. Hello. Happy to be back. Good morning po sa mga kada natin. Okay, sino na naman nag-umpisa nitong sa relasyon na to sa social media? Sino ba may pinagdadaanan sa social media? Oo nga Naungkat din to. Naungkat ng 2022 pa yung video na yon. Pero I mean, lagi namang nandyan. Laging may jowang darating. Laging may ex na iisipin na parang, sino yan? Okay, para lang malinawan, ano ba talaga yung retroactive jealousy, Joel? Retroactive jealousy is basically pag pinagseselosan mo yung ex niya, yung past, like uungkatin mo, sabi nyo nga kanina, excavators, historians, perfect yun na definition, I guess. Yung parang just babalikan mo lang yung something na nangyari before. And you're allowing it to ruin or what's happening In the present. presently. Yeah. Bakit may ganun ba tayong thinking? To be Bakit pa a ginagawa historian? yan? Oo. Bakit? I think kasi parang ang nangyayari madalas yung pag yung jowa nila ay galing sa long-term relationship or di kaya first boyfriend or girlfriend nila. So yung dati parang nako-compare nila sa nangyari before mga past relationships. I think dun lumalabas yung mga ganong types of insecurities na ang tagal na nila before o di kaya na-engage na. Parang mas mahigitan mo yung meron sila before. That's why ganon. the certain insecurities come out. Kasi nagawa niyo na to dati. Tapos parang what will we do? What can we do? Dami ko naalala nung toxic pa ako. Ayan na, wait lang. Asan na ba yung listahan? Ayoko. Sa umpisa, there are some people naman who do it out of curiosity. Yes. 'Di ba? Parang you found out, ang tagal pala nila magkarelasyon. Tapos it became serious, pero hindi siya nag-work. Yes. So, initially yung intention mo, curious lang ako, and I don't want to repeat the same mistakes, 'di ba? Na parang kung kayo hindi nagkatuluyan, gusto ko tayo magkatuluyan. Oo, Maybe I correct. can find some clues. Ang ending, naging jealousy. Oo. 'Di ba? Dahil sa tanong ka ng Inungkat lahat tanong, eh. ang ending, hindi mo kinayanan. Totoo. Define it perfectly. Tama ba? Ang galing mo, Mama Ang galing mo P, sa mag-define kanya. doon. Tama. Ganun din yung Yun thinking ko mismo nun. yun. Yeah, it can start as curiosity. Tapos biglang pag nalalaman mo, ay, ginawa niyo to. Ay, binigay mo to sa kanya before. Ay, ginawa niyo to. Bakit napapa-compare ka sa, ginawa mo na ba to sa akin before? Ganyan. Or same lang ba yung pinupuntahan nating lugar? Or Ganyan. bakit di mo na to ginagawa sa akin ngayon? Yun, Yes. Oo. Matatalino mga lalaki dito eh. They don't like opening up their past. As you may have noticed. Correct. Tayo yung makukulit. Correct. Tayo yung tanong ng tanong. Tapos yung ending, inaway mo pa sila kasi Oo. hindi mo kinaya. Totoo yun. Kasi hindi sila nagbibigay ng information. Kailangan ba, Joel, na malaman yung information na yun? I think it's different for everybody, no? Kasi meron sa inyo, you wanna know. Oh. Merong iba, ayaw talaga. As in, don't tell me anything, ayoko na malaman to. Me personally, I do want to know. Kasi, for me, ang belief ko is part siya sa story mo. May mga moments when I was younger din, na parang ang hirap tapatan yung ex mo before, ang tagal nyo na, tas yung, alam mo na yung family ng
ng partner mo is kilala niyo yung ex mo, Yeah. ganyan. Yun yung Naging mga close mahirap sila. na parang paano kung mas gusto nila siya? Yung mga ganong mga bagay or iba yung career niya na parang baka mas siseryosohin yung mga ganong bagay. But then, I've come to learn lang na the best way to get through retroactive jealousy is understanding kung ano nangyari nun, seeing kung anong nag-a-apply, tapos just being the partner that you are. Kasi ikaw na yung pinipili. I think what ruins a lot of people or a lot of relationships is parang because you're so obsessed with what happened before, nasisira na yung present na parang, magbalikan na nga kayo, sige kayo na lang. Or bakit instead of just being here, na ikaw na nga yung pinili Bakit mo pa pipilit na bumalik pa siya sa dati? Sa sobrang inis mo na wala namang ginagawa yung relationship. Sige na, ano naman yung Nagtataka tuloy. Exactly. Pero I think that's true. Nangyayari po talaga sa mga tao. Kasi share ko lang. May napulot ka bang maganda May sa mga ginagawa Ito, mo? di ba naalala ko na baliktad naman, halimbawa, yung bago na ng ex ko, sila pa yung jealous, parang, huy, di ba ako naman na nasa kabilang side ngayon. Oo, ikaw yung pinag-uusapan. Ikaw yung sinustalk. So ako naman yung parang masasabi na, huy, kaya nga wala na kami, huwag kayo mag-alala. Parang huwag ka na mag-iisip about me. Kumbaga yung bago nila, huwag mo na isipin ako, huwag mo akong isipin. Kasi nga, ayoko na nga sa kanya, ayaw din niya sa akin. So kayo na. Huwag Yan niyo din yung isip- sinasabi So, nung ex. Para so yun yung parang nagiging thinking ko ngayon na hindi ako ganyan na retroactive channeling. Kasi nga, for me, parang what's the point when it happens to me? Ay, o nga, wala nga pala. Pero totoo yun na nangyayari to madalas. Pero kailang natin pwede masasabi na healthy ang pagiging pag-ungkat ng nakaraan. I think, I'm not sure kung healthy yung tamang term, pero I think it can help give feedback sa, okay, so ito yung issues nyo before. Ano ba yung mga napag-aawayan nyo? Is this a pattern? Gagawin mo ba to ulit? So parang maganda siyang flag na, okay, ito yung lagi mong pinag-aawayan before. Gagawin mo rin ba? So maganda siyang basis. Also, I think mayroong mga tao na may retroactive jealousy kasi minsan bukang bibig ng current jowa mo yung ex. Ay, yung ex ko pa yung experience mo, Mama Yeah, P. yung parang ganun. Before. That's unfair naman. Na parang, bakit mo ko kino-compare? Do you still, gusto mo bang balikan to? Or, another thing din is, yung pag naging sobrang obsessed ka na iniisip mo yung past, na I think it also brings out yung certain things with you, within you na insecure ka. Why are you insecure about this person? Why is it because do you feel that this person's prettier than you or feel mo kailangan mo pang lumaban as far as your career or in whatever aspect of your life, and is this something that you want to improve on and can improve on as well? So I think these are, if we use them as flags to help the relationship, that's how it can be healthy. That's how it can help. Yun lang yung maganda pakinggan. Tama. Yung mga pagkakamali nila. Actually, Yung it parang, helps. okay, oo nga. Oo nga, mali nga yung ginawa. She cheated on you? Or halimbawa, ay hindi naman na yan naghuhugas ng pinggan. Ay, wala ko. Narinig ko na yan before. Ay, pero maganda yung ganyan, yung i-choose mismo doon sa Girlfriend ba to? Hindi, halimbawa, alamin mo yung mga hindi niya ginagawa, yung mga hindi maganda about the person. Para, if ever may red flag, alam mo na aga, iwasan mo na Maiwasan. kagad. Yeah. Diba? Or kung may responsibility din siya. Kasi hindi naman pwedeng perfect siya. So Correct. parang what did you contribute din sa relationship that didn't work? Saan ka nagkulang? Feeling mo, parang ganun. Oo. So, May yeah. retroactive jealousy rin bang nagaganap? Halimbawa, pag hindi personality-based, halimbawa parang, I went na to that before. Ayaw nga. Tapos parang alam mo naman na, sino kasama mo doon? Dagdag na yung pagka-curious mo. Oo. Pwede ring retroactive jealousy yun, Oo, diba? dinala mo na siya dito eh. I was here like 5 years ago. Diba, syempre, magmamath ka na. Sinong kasama niya 5 years ago? That can definitely bring Diba? out feelings for So, sure. parang, meron bang magandang benepisyong magaganap kapag ginawa pa natin yun? Why not just enjoy the moment and not talk about
whatever happened in the past? Or am I being sensitive? I think I think magandang reference kasi parang why would you lie about it? Na parang and kung nandyan na rin naman, tas yun yung experience, like that's part of the story. But that doesn't mean that's the only story na pwedeng gawin. So, okay, binalikan niya ulit yung lugar na to. Okay, but you're here now, and what other better memories can you create? Parang, I really believe na mas maganda na mag-overwrite na lang at gumawa ng mga Yes. bagong memories, Oo. diba? I like that. Patabunan mo Override. yung experience na yan into your own, diba, with that person. Okay. So, ano na lamang ang pwede nating maipayo sa ating mga kada? Kung ready kayo, kung secure kayo sa inyong sarili, go ahead, ungkatin ninyo ang nakaraan. Pero, di ba, halimbawa, if the relationship is still young, tapos eto ka na, tanong ka na ng tanong, baka ma-off balance ka, girl. True. No? I think maganda lang as reference, pero kung nagsa-start pa lang, parang wag mong hayaan sarili mo na ma-fall sa ine-excavate mo ng mga nangyari in the past. Important din siguro na i-communicate din na, okay, to be honest, na insecure ako sa mga nangyari before, but yung acknowledging lang, pero parang how can we move forward? We're here in this space, may reason naman kung bakit kayo mag-break. I think maganda din naman to check na may part of you ba, natanungin mo, jowa mo naman, parang may part of you ba na gusto mo siyang balikan? Just to see. Kasi sometimes sasabihin nila, hindi, wala lang yan, ganyan-ganyan. Pero yun pala, nag-uusap pa sila and stuff like that. So that's important to check din. Alam, di ba ka? Yeah, so those are important things to keep in mind. And just take things day by day. Parang there was a time before na ang pinagsilosan ko nun was a 3-4 year relationship. Ang hirap na, ang tagal nun. Ang ano ko na lang, siguro completely mawawala pag nalampasan natin yan. Which happened din naman. Oo. Minsan ganon. Kailangan talaga ma-exceed mo. Or you learn lang din na iba yung nangyari before, and the person you fell in love with now, that is because of all the experiences, the mistakes, and the great things Part that yun. happened. At eto naman, meron yata tayong comment na babasahin dito. Yan, nalalabas sa ating LED. Ito, ang sinabi niya, dinala niya ako sa mga pinuntahan nila ng ex niya. Siyempre, di ko maiwasan. Ayun na nga yung kanina. Kasi compare. bakit sa dami ng lugar, yun, natakol na natin to kanina. Yun. Ang saklap lang nung sa bawat lugar, no? Bawat lugar, oo. Parang pwede sigurong, I think, pwedeng tanungin na parang, actually, paano niya nalaman na dinala siya sa lahat, no? Meaning, tinok niya, no? Close that. Baka kasi gusto lang niya talagang parang ibahin na yung experience na meron nangyari doon sa kanya before, Could di ba? be. Nang mas masaya. Oo, malay natin, dinala pala sa lahat, tapos nag-aaway pala sila lagi doon, no? Pero I guess, ang safe to say, wag i-assume, no? Tanungin Ay, muna. number one parang, rule. pansin ko na, sa lahat ng mga last 10 dates natin, lahat na to pinuntahan nyo ng ex mo. Meron bang reason kung bakit? I think curiosity muna versus, bakit mo ako dinala dito? Sa same na lugar na kung saan mo dinala ex mo. Versus, parang wag mo na simulan ng away. Tanungin muna kung bakit. naman. Maayos muna na Weird lang. Weird nga. Definitely weird. Weird So, yun. Baka yun lang yung mga alam niyang lugar. So maybe next time, ikaw na ang magplano. Correct. Kesa hayaan mo siya. oo, diba? pwedeng Ganun yun. na lang. Or baka pwede tayong itry na ibang lugar na never mo pa napupuntahan. With Dapat your ex. caps lock yung never. Emphasize doon. O, patingin natin. One more comment. Tignan nga natin yung isa pang Meron pa comment. isa. Yung boyfriend ko kasi recently nag-followan sila ng ex niya sa social media. Nung inas ko, wala lang ang sagot niya. Tama ba yun? Ang hirap nun, Nakukuha ko yung question na yan a lot. I think kasi dun sa video na yun, nung binalikan ko din, na there were a lot of things na yung mga exes na nag-uusap pa rin sila, nagfa-followan, tas ang laging sasabihin ng jowa ay wala lang. Gusto ko yung... I know, ang weird. Ang hirap kasi parang pag wala lang, it can be talagang wala. So kung wala lang talaga, and alam mong nababother yung current jowa mo, Yeah, do edi something i-unfollow about mo na it. lang. Correct. Kung wala lang talaga. Pero meron ding wala lang na, hindi, ipuput aside, pero nag-uusap na rin pala sila. I think the safest, what
the best thing that you can do for yourself is communicate na, okay, This hindi ito bothers wala me. lang para sa akin. Kasi alam kong ito yung pinagdaanan nyo before and kakasimula pa lang natin and I don't feel safe in the relationship. And yung trabaho din naman ng partner mo, kung ninyo pareho, is to make a safe space. Correct. And if it's talagang wala lang, then baka gusto mong i-focus ang energy sa kung anong meron at yung hindi wala lang. And then, let's say, sinabi niyang wala lang pero talagang may nangyayari. Eventually, lalabas yan. Hindi mo maa-avoid. Hindi mo masasabi na parang block mo lahat, ganyan-ganyan, or huwag mo na siyang kausapin. Pero kung gusto niya talaga, gagawa siya ng paraan. So, wait and see kung ganun man talaga. See if they will really care for what is there. Ayun. I hope nakatulong kami sa'yo, Alexa. Yes. Ay. Respeto lang, sabihin mo. Basta lang. Ibang klase pala to, no? Yung usapan na to. Parang babalik at babalik talaga yung mga naranasan natin noon. Totoo. At matututo din naman tayo na hindi na natin gagawin sa ating present relationship. Important yung matutunan. Yung napipick up from before. Tama. What's your last advice para sa lahat ng mga kada natin na nararanasan ng retroactive jealousy? It's not wala lang. Take it as a sign pointing to what needs to be addressed, what needs to be fixed. Kung na-insecure ka man sa nangyari, kung kulang ka ba sa lambing, yun din. Kasi baka dun din na parang bakit dati ganito kaka-sweet mag-post. So take that as a sign. Pero kung malaki at mabigat na yung feeling na yon, then follow what your gut is also telling you. Pero don't allow yourself to swim into the rabbit hole ng in-excavate mo. Take things day by day and focus on what is. Hindi sa nangyari din sa past. Tama. Galing. Kaya Joel, saan ka ba nila mafa-follow? Anything you wanna invite our kadas to? Yes, mga kadas! I am online everywhere. I am at Joelle OL everywhere. And meron din akong podcast called Paano Kong on Spotify. Andun lahat ng mga paano kong natin. Ako. One yan, no? Maraming salamat, Joel. We have a gift for you from Front Row. Thank you so Wow, much thank you for so your time this morning. much. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!